Mga awit sa Biblia para sa malalim at matahimik na pagtulog ang salita ng Diyos para sa pagtulog sa kapayapaan. Napansin mo na ba na maraming tao ang ipinagpalit ang mga oras ng pagtulog para sa walang katapusang pag-scroll sa kanilang mga cellphone at pagkatapos ay nagtataka kung bakit sila gumising na pagod na pagod? Ang totoo ay hindi ang una ng problema, kundi ang inilagay mo sa iyong isipan bago matulog. Parang baliw, ngunit hindi, may mga salmo sa Biblia na maaaring magpakalma ng pagkabalisa, patahimikin ang mga iniisip at dalhin ang kaluluwa sa isang estado ng malalim na kapahingahan. Iilan lang ang nakakaalam ng lihim na ito, at mas kakaunti pa ang nakakaalam kung paano ito gamitin ng tama. Habang ang ilan ay gumugugol ng malaking halaga sa mga therapy at pampatulog, ang iba ay nakahanap ng tunay na kaginhawahan sa isang bagay na libre, walang hanggan at isang click lang, ang salita ng Diyos. At hindi iyon pagmamalabis, ito ay karanasan. Mga taludtod para sa pagtulog, pang-aaliw na mga salmo, mga pangakong humihinga sa iyong pagtulog at ibalik ang iyong pagod na puso, lahat ng ito ay nariyan, naghihintay na matuklasan. Ang pinaka-curious na bagay? Ang mga katotohanang ito ay nasa harap ng ating mga mata sa loob ng maraming siglo, ngunit ang mga matatalino lamang ang tunay na nagpatupad nito. Kung gusto mong matutunan kung paano gamitin ang makapangyarihang mga awit sa gabi upang matulungan kang makatulog ng mas mahimbing, malampasan ng insomnia, at makahanap ng kapayapaan sa loob, manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Ipapakita ko sa iyo kung paano baguhin ang iyong gawain sa gabi sa pamamagitan ng pagmumuni-muni ng salmo, madiskarteng panalangin, at malalim na pagbabasa ng Biblia. Mauunawaan mo kung bakit napakaraming nagpapalit ng white noise playlist para sa tunog ng Biblia sa gabi. Humanda, dahil pagkatapos nito, hindi na magiging pareho ang iyong mga gabi. Ang kapangyarihan ng pagninilay sa mga awit. Mayroong banayad ngunit malalim na pagbabagong kapangyarihan kapag ang isang tao ay nagbibigay ng kanilang sarili sa pagninilay sa mga awit. Sa katahimikan ng gabi, kapag ang mga pag-iisip ay pilit na tumatakbo, posible na patahimikin ang isip ng may pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang matulog. Itinuturo sa atin ng awit isa na siya na nagbubulay-bulay sa batas ng Panginoon, araw at gabi, ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng ilog malakas, pinalusog, hindi natitinag. At tingnan kung gaano kaganda, ang punong ito ay hindi nalalanta, kahit na ang lahat sa paligid ay tila tuyo. Ang sinumang nagnanais na makamit ang panloob na kapayapaan sa pamamagitan ng mga salmo at makahanap ng kapahingahan sa salita ay dapat magsimula dito, hinihigop ang bawat taludtod tulad ng isang paghigop ng tubig sa isang mainit na araw. Ang pagbabasa ng Biblia sa gabi ay may halos nakakagaling na epekto, lalo na kapag nakatuon sa mga awit na nagpapakalma ng pagkabalisa. Nasubukan mo na bang basahin ng dahan-dahan ang awit isa bago matulog, huminga ng malalim sa bawat talata? Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasaulo ng mga salita, ito ay tungkol sa hayaan silang mabuhay sa loob ng kaluluwa. Ang Biblia bago matulog ay hindi kailangang maging isang mahaba o mahirap na ritual, 5 minuto na ang iyong mga mata ay nakatutok sa langit at ang iyong puso na nakatuon sa teksto ay maaaring baguhin ang kalidad ng iyong pagtulog. Doon nagsisimula ang tunay na pagninilay sa mga salmo, hindi sa pagsisikap, kundi sa pagsuko. Maraming tao ang naniniwala na ang pagmumuni-muni ay isang bagay na kabilang sa ibang relihiyon o isang bagay na malayo sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit mabilis na inalis ng mga awit ang paniniwalang iyon. Ang pagsasanay ng pagninilay-nilay sa mga talata upang matulungan kang matulog, na isinasaloob ang bawat mensahe na para bang ito ay isinulat para lamang sa iyo, ay lumilikha ng malalim na ugat sa iyong espiritu. Ito ay espiritual na kaginhawaan para sa pagtulog, aking kaibigan. At kapag mas sinasaliksik mo ang makapangyarihang mga awit na ito sa gabi, mas nakaka-relax ang iyong katawan, nawawala ang iyong pagkabalisa, at nagiging kalmado ang iyong isip. At kung paano ang isang puno ay tumutubo araw-araw, unti-unting dumarating ang pagbabagong anyo, at doon pumapasok ang isang mas malalim na tema, ang kapangyarihan ng Diyos na naghahari ng kataas-taasan. Diyos bilang soberanong hari at makatarungang hukom. Sa mga panahong tila laganap ang kawalang katarungan at nawawala ng pananampalataya ang mga tao sa mga institusyon ng tao, ang pag-alala na ang Diyos ay naghahari ng may kapangyarihan ay parang paghahanap ng kanlungan sa gitna ng isang bagyo. Ang awit 29 na ay naghahayag ng isang Diyos na hindi lamang namamahala, kundi humahatol din ng may katwiran. Hindi niya nalilimutan ang kaguluhan ng mga bansa o ang sakit ng mga nagdurusa sa katahimikan.
Kapag ang Biblia para sa oras ng pagtulog ay binabasa ng may ganitong pananaw, ito ay hindi lamang nakaaliw, ito rin ay nagbibigay kapangyarihan, naiintindihan mo na hindi ka nag-iisa sa larangan ng digmaan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa makapangyarihang mga awit na ito sa gabi, ang kaluluwa ay nakahanay sa trono ng nakakakita ng lahat na hari. Ang soberanya ng Diyos ay hindi isang malayo, malamig o teoretikal na konsepto. Ito ay praktikal at nasa salat lalo na kapag nagkakamali ang lahat. May mga araw na tila umuunlad ang mas-asama, nalilimutan ng matuwid at ang hustisya ay naging urban legend. Ngunit pagkatapos ang awit siyam na ay dumating bilang isang balsamo na nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay isang kanlungan para sa mga inaapi at isang kalakasan sa mga oras ng kaguluhan. Ang pagninilay sa mga talatang ito bago matulog ay nakakatulong na mapanatili ang katinoan, pag-asa at, higit sa lahat, ang tamang espiritual na pananaw. Ang pagtulog kasama ang Diyos sa iyong puso, ang paniniwalang hahatulan niya ang bawat kaso ng may katarungan, ay isang pahinga na hindi kayang ibigay kahit ng pinakamahal na unan. Isipin na may nagbabasa ng awit 2 bago matulog sa gitna ng isang programa ng balita na puno ng katiwalian at karahasan. Ang teksto ay bumubulong bakit nagngangalit ang mga bansa at pagkatapos ay ipinahayag kaagad na pinagtatawanan ng Diyos ang mga nakikipagsabuatan laban sa Kanya. Nakakaaliw. Ito ay hindi lamang isang pagbabasa, ito ay isang paraan upang makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Ang pangitaing ito ay nagpapakalma, nagpapagaling at muling nag-aayos mula sa loob. At kapag ang kahulugan ng katarungan na ito ay nahawakan, nagiging mas madaling isuko ang mga takot, galit at maging ang pagnanais na maghayganti. And speaking of surrender, ano ang masasabi natin tungkol sa banal na proteksyon na nakapaligid sa atin na parang kalasag sa masamang araw? Banal na proteksyon mula sa mga kaaway. Kung minsan ang buhay ay parang isang larangan ng digmaan at hindi mo palaging masasabi kung saan nanggagaling ang susunod na pag-atake. Ngunit yaong mga nagsasaliksik sa awit Kapitulo 3, 4, at 5 ay nakatagpo ng isang bagay na pambihira, isang di nakikita ngunit tunay na kalasag. Si David, na napaliligiran ng mga kaaway at pagtataksil, ay matatag na nagpahayag na maaari siyang mahiga at matulog dahil ay nalalayan siya ng Panginoon. Anong lakas ang mayroon sa isang taong humaharap sa digmaan at nakatagpo pa rin ng kapayapaan sa kanyang unan? Na, aking kaibigan, ay natutulog kasama ang Diyos sa iyong puso. Ang mga talatang ito para sa pagtulog ay nagsisilbing pang-araw-araw na paalala, maaari kang magpahinga, dahil ang proteksyon ay hindi nagmumula sa lock ng pinto, ngunit mula sa Diyos na hindi natutulog. Sa isang mundo kung saan ang pagkabalisa ay naging isang tahimik na epidemya, ang paghahanap ng espiritual na kaginhawahan para sa pagtulog ay naging isang pangangailangan, hindi isang luho. At alam mo kung ano ang kawili-wili. Hindi itinatanggi ng mga awit na ito ang takot, hinaharap nila ito ng may pananampalataya. Hindi nagpanggap si David ng lakas ng loob, siya ay sumigaw ng hustisya at sabay na sinabi, sa kapayapaan ay hihiga ako at matutulog. Mga salmo ng pagpapatahimik para sa pagkabalisa hindi lamang kalmado, ngunit muling ituon ang isip. Kapag nakikinig ka sa Biblia sa gabi, lalo na sa mga tekstong ito, ang iyong puso ay nagsisimulang maunawaan, mayroong isang ligtas na lugar, kahit nasa gitna ng kaguluhan. Kung naramdaman mo na ang lahat ay laban sa iyo, mga tao, sitwasyon, maging ang iyong sariling mga iniisip, subukan ng isang simpleng bagay, basahin ang awit 4 bago ka matulog ng 7 magkakasunod na gabi. Huwag basahin ito ng nagmamadali, lasapin ito. Ulitin ng tahimik ang mga talata. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang Diyos na